Alam ko, familiar na kayo sa loan app na ito. Dahil bukod sa tambay to sa Google Play Store, lagi rin naman ito sa ads. Which is ang tinutukoy ko pong loan app is si Peso Here. Na under nga po kay Superspace PH Lending Incorporated, which is currently po is nasa SEC website po siya. And ang kapatid po ni Peso Here is si Peso Kwento, which is na-feature ko na yan. May video na ako regarding Peso Kwento. And itong si Peso Here kasi ngayon, no, according to their ads, nag-offer na daw siya ng up to 25,000 pesos. So, yun yung pa-ads niya. Kasi before, up to 15,000 lang yung pa-offer nitong si Peso Here. So, medyo nag-elevate siya ng loan offer ngayon. Well, wala naman talaga akong balak na applyan tong si Peso Here, which is nabanas lang kasi ako dito sa mga text messages niya na nagpapakilala talaga siya na si Peso Here. Imagine ha, wala akong loan app po na Peso Here. I never installed that loan app pa. Pero familiar na siya sa akin. Kasi ito si Peso Here kasi minsan nawawala din sa Play Store, minsan bumabalik din, di ba? Minsan visible siya, minsan hindi. Well, ito nga, pinapakilala niya ngayon yung sarili niya sa akin. Lagi siyang nagte-text sa akin. Simula nung nag-apply ako kay Cashback Loan App, if you remember, may video ako niyan. So, after that, no, dami-dami mga loan apps na nagte-text sa akin, nag-offer ng loan. At yung mga loan apps na yun is very kilala niyo sila. And isa nga itong si Peso Here, which is hindi talaga niya ako tinatantanan. Every day, nagte-text siya sa akin regarding sa loan offer nila na i-withdraw ko na daw. So, yan yung mga text nila sa akin. Ayun, pasubmit na application, may offer daw ako ng 28,000. I-disburse ko na daw, confirmation ko na lang daw yung kulang. So, ayan siya, ang kulit niya. Time to time, nagte-text siya. Sino ba namang hindi mababa na sa mga ganitong text ng test? At very familiar naman talaga tong loan app na ito. Kung nakikita nyo kasi ito sa Google Play Store, ang dami na nakasubok nito, ang dami na naka-download. 1 million download siya. So, madami na po talagang gumamit nito. And kaya ayaw ko nga siyang itry. Kasi hindi ko nga nagugustuhan yung mga feedback nito. Which is ito nga, no. Ito pa lang ha. Wala pa akong Peso Here loan app dito sa phone ko. Rat-rat na nga sila ng text, rat-rat na sila ng offers. So, ano pa kaya kapag mag-due tayo dito? So, baka maharas pa tayo dito. Well, for our awareness naman and for your awareness din, sinubukan ko siya, pumunta ako sa Google Play Store at dinownload ko po itong loan app na ito. And titingnan natin this time kung ano ba yung ganap sa loan app na ito. So, pinramis niya dito na fast approval daw, up to 25,000 pesos, simple process, better loan offer, so we can reborrow daw here, no hidden charges. So, titingnan natin kung legit ba talaga. So, inopen ko po yung app, and then dito po, I need to allow and agree this one para makapag-proceed tayo, which is usual naman po ito sa loan app, na may mga kailangan tayong i-permit dito, no, na ma-access daw nila para mapasok natin tong loan app. Anyways, agrees lang tayo, and then i-allow lang po natin itong mga nagpo-pop up dito. And then after that, naging visible na po yung loan amount nila sa akin, which is 10,000 pesos lang pala. So, I don't know kung ito yung eligibility ko or kung ito yung offer nila sa mga first time pang mag-apply dito. Well, wala namang masyadong details dito sa dashboard. Click po natin itong apply now. And then dito po, I need to provide my mobile phone number. And then of course, i-enter ko po yung verification code na isi-send po nila sa aking mobile phone number. And then gladly naman si Peso Here din po yung bibigay sa atin ng OTP. And then after that, I need to create my password here. So, alam nyo ba, nag-try akong mag-enter dito ng 1 digit lang, like 0000. For 6 numbers lang kasi yung nire-require nila dito. At nag-proceed siya. So, kapag ganun, weak po yung security ng loan app na yun. Anyways, proceed tayo. Nakalagay dito, you only need to take a photo and upload your profile picture to get a loan immediately. Agad-agad, magkakaroon agad ng loan. So, click lang natin tong next para makapag-facial recognition tayo dito. So, after this facial recognition, so wala na po tayong pinifila pa ng mga details, personal info, job info, contact info, withdrawal info, wala pa. Pinapakita niya na agad yung loan offer niya dito. So, at least kahit papano, hindi niya tayo pinahirapan dito mag-fill up. Tapos, ganito lang din naman yung i-offer nila sa atin. Pero, at least naman, hindi tayo auto-disbursement dito. Yun naman yung pinaka-importante, di ba, na hindi agad siya pumapasok sa ating account kapag nag-apply tayo dito. Which is very common yan sa mga other loan apps, di ba, na auto-disbursement nga siya pumapasok na agad-agad kahit hindi mo gustong mag-loan. Well, sa product listing naman po dito ni Peso Here, very familiar na rin sa akin yung ganitong format kasi nakapag-review na po ako nito before. But anyways, for you to have an idea, so dito po pipili po tayo ng product listing nila dito. So, wag nyo munang pansinin itong VIP Pro niya dito. So, dito muna tayo sa baba ng mga loan offer niya nga po, which is puro 3.5 ito. So, kahit saan naman dito parehas lang po yan. So, mag-click tayo ng isa. Click po natin itong view details para makita po natin yung breakdown
down ng fees dito. So, ito nga po pala yung mga interest charges fees niya po. Which is tinatawag siyang lahat na management fee. Napakadaming terms ng fees dito. Like interest, account manage fee, platform service fee, risk fee, credit fee. Grabe, kung ano-ano na lang pinapangalan nila. And kapag inad mo lahat ng mga fees dito, isaabot po siya ng 1,400 pesos. Yes po, ganun kalala. Yung 1,400 pesos na ito, ima-minus na agad yun sa 3,500. Hindi siya buong matatanggap. Lumalabas na 2,100 pesos lang yung papasok sa account natin. And usually, 7 days to pay lang ito. So, saan ka pa? So, lumalabas po na 40% of the whole loan amount po, kinakain ng effective interest rates po nila. Grabe, no? So, anyways, this time, i-click po natin itong VIP Pro niya na may loan amount nga po na 10,500 pesos. So, click natin yung apply. So, here po, kaya siya naging 10,500 pesos kasi ito po yung pinagsamang tatlong product listing. So, andyan si VIP 17, VIP 12, VIP 31. Kung ito total mo ngayong tatlong 3,500 na yan is equals to 10,500. Yun lang yun. Kaya siya naging VIP Pro. So, pwede daw pong mag-loan ng sabay-sabay na tatlo. So, sabi niya kanina 100% successful daw yun. So, medyo delikado tayo dun kapag na-disburse to. Anyways, lahat po ito is pare-parehas lang po sila ng fees. So, open tayo ng isa sa tatlo ha. So, parehas lang po sila ng fees. Ganun ulit. Yung management fee nila aabot po ng 1,400 pesos. So, silang tatlo, inopen ko at pare-pareha silang may fees. May kanya-kanya silang fees. Grabe. Imagine ha, every 3,500, kumukuha sila dito ng 1,400 pesos sa fees and charges nga. Binabawas na agad nila. Every 3,500 ito. So, ano na lang ang matatanggap mo? Kung ito times 3 mo yun, is equals to 4,200 pesos. Yun po yung effective interest rate po nila. Sa tatlong 3,500 na to or sa buong 10,500 pesos, 4,200. Ima-minus natin yan sa 10,500, ang marireceive na lang natin is 6,300 pesos. Grabe, sobrang lala, di ba? Mukhang hindi lang tayo malulubog sa utang dito, mahaharas pa tayo dito kasi tiyak yan, hirap tayong bayaran talaga ito with a short period of time. Within 7 days, imagine that. And na-experience ko, baka pag mga ganitong loan up na makulit yung text ng text, sila yung mga wala pang due date, nang haharas siya, nagbabanta na. Proven and tested ko yan sa natry ko ng loan up na 7 days to pay lang din. Well, sa tingin mo, gugustuhin ko pa din mag-loan sa ganito? Of course not. The moment nga lang na nirarat-rat nila ako ng loan offer, loan text messages, flooded text messages, kahit wala pa akong loan up, very red flag na sa akin yun. At eto pa, once po na nasagot po natin yung isa sa mga calls po nila, tinanong ko kasi yan, tinanong ko, saan nyo galing yung phone number ko? Bakit yung na-access yung phone number ko? Wala nga akong loan up dito. Alam niyo ba kung ano sinagot nila? Isisisi din nila sa akin. Sinasabi nila sa akin na, ma'am, hindi naman po kami magkakaroon ng record ng ganito kung hindi po kayo mismo nag-apply. Alam nga naman po, gawa lang namin ito. Ganun yung sinasabi nila. Diba? Nakakaloka. Anong laban mo sa mga ganun? Na ganun nga yung trabaho ng mga agent na yun. Kahit anong putak mo doon, ganun sila. Kasi nga, scripted sila eh. Alam na nila yung isasagot nila. Kasi nga, trabaho nila yun. Ganun lang siya kasimple. And I'm very disappointed ako sa loan up nito. Kasi alam nyo ba, dinidelete ko po yung account ko dito. And unfortunately, wala siyang option to delete dito. Only log out option lang. Ito ha, ewan ko din dito sa Security Exchange Commission ha. Medyo ako, hindi ko na rin paintindihan sila yung legalities nila regarding this loan up. Kasi itong mga loan up na ito, hindi ko lang parang nakalusot sa terms and conditions, sa standards nila, sa policy nila. I don't know paano nakalusot yung mga ganitong loan up. Na clearly, loan shark lang din naman na clearly, hindi naman talaga nakaka-legit. Well, imagine ha, 1 million downloads na itong loan up na ito. So, sino-sino sa inyo naka-download dito? Paki-comment down below naman yung experiences nyo dito kay Peso here. But don't worry, patuloy naman po ako nag-a-update sa inyo regarding loan apps, different loan apps. So, sinusubukan ko yan mismo, lalong-lalo na kung ito ay bago or lalong-lalo na kung ito ay may bagong update. Kaya dapat po nakasubscribe kayo, click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!